everyone, good morning ma'am. I am Gurlida Wong and today I'll going to discuss an important topic which is the account receivable management. So in this topic, we can learn or it helps us understand kung giunsa sa company or giunsa sa ka business pag-handle or pag-manage ang kwarta nga giutang sa customer. So in a simple word, account receivable management is gipanagihan siya sa usa ka business or usa ka company nga nag-handle sa kwarta nga wala pa nila na-receive but then na-earn na nila. So to make you understand more, I will give an example. Kay ako naka-experience ko aning account receivable management sa una. So, sa una manggod is isa ko ka Avon reseller. And then, ang akong mga items is akong gipamautang sa akong mga customers, which is bayaran ko nila within 1 month. So, in that way, na ako'y ma-receive. Let's move forward to a conceptual understanding. And the question here is that what is account receivable management and why it is important to a company working capital. So, ang account receivable management is mo nito akong giingon kaganiha. And now let's talk about the importance of the account receivable management sa company working capital. So, importante gyud ang account receivable management sa company working capital kay siya man good ang gapadagan sa working capital. Siya ang gapa-stable sa cash flow. Siya ang gapa-strong sa financial position. Next question is, what are the objectives of account receivable effectively? So, unsa ka lagi no? So, ang objective sa account receivable management is kana bitong paspas nga pagkolekta sa account receivable para mas stable ang liquidity sa company, para pud nga ma-reduce ang utang and then malikayan ang account nga dili ka nga bayaran. And also maprotektahan ang financial health sa company. The objective is that mag-conduct og credit policy like credit terms and conditions para mabalance ang sales and the risk. Dapat stable ang company. Another objective is that dapat nga naa kay strong relationship sa imong nga customer. Next is the credit policy and collection. Now the question here is, what are the key elements of sound policy like credit terms, standards, and collection period? So the key elements is that the credit period, it includes time purchaser. So mo ni siya ang policy sa company nga kung kinsa to ang pwede makautang kada isang hatagan og credit sa siya adlaw mobayad. Next is the standard. So when we say standard, mo ni ang condition nga kinahanglan ma-meet sa ka customer usa siya makautang. First is tan-awon una kung good payer ba siya. So let's say for example, kanang mga tao nga gapangutang og motor sa ka company. So naa man giuban ana sa ilaha nga kanang dili on time mo bayad. Like usahay mabitay pa ilang motor og 1 to 2 months or 3 months ba kaha. So once maabot ka na og 3 months, so embargohon na gyud to sa company ang katong motor nga ilang giutang kay wala naman sila nakabayad. So in that way, so that person is dili na siya kinahanglan nga pautangon kay kuan man siya, di man siya maayo mobayad. Then the last one is the collection policy. So when we say collection policy, una ni ang pag-collect sa mga utang sa. So next is that how the business balance between extending credit and minimizing bad debt. So dapat when it comes sa business, kabalo gyud balance sa imuhang sale. So kung gusto ka nga daghan mo palit or daghan mo salig sa imong product, so pwede ka mohatag sa ilaw credit but only to those good payer, no? So next is, what are the steps in evaluating
customers' credit worthiness. So for me lang no, uh, before ko maghatag og credit sa ka-customer, dapat i-assist daan ako siya, i-check daan ako ang iya bitang background or para sa takong giingon kaganiha nga maayo ba siya mobayad, on time ba siya mobayad, anang late ba, or kuan ba gahi ba kay siya pabayaron, something ana ba. Para to akong example kaganiha sa katong namang ibang tao nga gapangutang bitaw nga dili ka baluga kuan sa ilhang responsible. Next is, how can business monitor and analyze account receivable performance? So para nga ma-monitor ug ma-analyze si account receivable performance, dapat nga si company kabalo na siya gyud kung kanus aniya gi pautang niyang customer, kabalo na siya og unsa nga adlaw mo bayad, and naatay ginatawag og aging schedule. So when we say aging schedule, nana diha tanan list sa mga utang, kinsa to ang mga nangutang, kanus mobayad, pila ilang utang, so nana diha tanan sa aging schedule. Example, naman ko'y tindahan sa una, so naa ko'y record book ginalahi para sa katong mga nangutang. So dito na ko ilistanan kung kinsa tong mga nangutang, pila ilahang utang, kanus sila mobayad, kinsa to ang kuan maayo mobayad, like advance mobayad ba. What are the common techniques speed up collection and reduce accounts? So para nako mas prefer nga hatagan ako silang option, like ipadali ra bitaw ang transaction sa pagbayad para nga paspas pud ang kwarta nga maabot pa, like wala nag option bitaw like GCash, Paymaya, or cash, or bank transfer. Kay naa man gyud uban nga gapangutang islagyo gyud sila, so kung naa sila ana nga mga kuan online transaction, so pwede ra sila magkuan, so dili na sila makaspend pa og transpo para nga mo adto sa company or sa business para nga magbayad. So in that way, mas dali ug mas paspas no ang pagkolekta sa account receivable. So mas dali ka makacycle sa imong business. And to those nga katong mga nangutang nga nilapas na gyud sa due, so dapat padalhan na gyud to sila og friendly reminder or tawag bakaha, no? Next is data analysis. So provide a case or example of a company with effective account receivable management. For me, ang ako ang napili nga example or case is ang Davao Light Power Company. Kay nakita na ko nga isa sila sa gapakita bitaw account receivable management, like klaro kay lang system sa billing ba nga kana bitaw every month maghatag sila og kanang billing system sa ilahang customer. Nagpakita kung pila ang gabayran, kanusa ang due, sila pwede mo bayad sa GCash ba or sa bayad center or bank ba kaha. So in this case is kanang gipangitaan nilag pamaagi bitaw nga mapasayon para sa customer ang pagbayad. Like instead nga ang customer mag pliti-pliti pa para mo adto sa bayad center or sa kuan bank, so kung na sila cellphone, na sila GCash. So next is data analysis. So provide a case or example of a company with effective account receivable management. For me, ang ako ang napili nga example or case is ang Davao Light Power Company. Kay nakita na ko nga isa sila sa gapakita bitaw account receivable management, like klaro kay lang system sa billing ba nga kana bitaw every month maghatag sila og kanang billing system sa ilahang customer. Nagpakita kung pila ang gabayran, kanusa ang due, sila pwede mo bayad sa GCash ba or sa bayad center or bank ba kaha. So in this case is
kanang gipangitaan nilang pamaagi bitaw nga mapasayon para sa customer ang pagbayad. Like instead nga ang customer mag pliti-pliti pa para moadto sa bayad center or sa bank. So kung na sila cellphone, na sila GCash, so pwede dito ra nila ibayad ang ilahang billing. For example, maabot ang bill diri sa balay, then usahay nga katapulan kung gaadto sa bayaranan, so i-GCash na lang nako. So inana para padali bitaw si customer para di na siya mahasol bitaw, instead nga mag baklay pa siya or magsakay. So kung na cellphone, so dito na lang GCash na lang, inana siya. Si the power company is dili lang siya ga-focus sa kanang pagpaningil, but then they also establish trust and good communication sa ilang customer. And because of their good communication, they have stable cash flow. So in that way, naa sila good management. So ang ilang cash flow is stable ra siya, and then ga-continue ang ilang service. The last one is, what are the financial implication of poor receivable management? So kung si company dili kabalo mo manage sa account receivable, so makaapekto gyud na siya, makakos gyud na siya og kanang problema, like kanang kulang sa cash flow, like kana bitang daghan kay customer nga dugay gabayad. So kung ang customer manggudugay magbayad, so hinay ang pag-collect sa kaning receivable. So wala igasto sa company. Next is high bad debt. So when we say high bad debt, is mao na siya ang katong mga utang sa customer nga dili na gid siya mabayaran. Dako gid kay siya epekto sa business, no? Dapat jud nga kabalo ka mag manage account receivable management. So therefore, ang imuhang company is dili na ga-earn og profit. My topic for today. Thank you, and once again, good morning.